Nang bigkasin ng bilyonaryong si Nathaniel David Del Piero ang mga salitang I do, walang init na isang mapagmahal na asawa ang sumalubong kay Diana Reese Pineda. Ang nakita niya sa mga mata ng bunsong anak na makapangyarihang si Leonardo Del Piero ay purong puot at matinding pagkamuhi. Isang maling akala ang nag-udyok kay Nathan na ituring si Diana na isang ahas na sumira sa kanyang pamilya. Ngunit hindi natapos ang kalupitan ni Nathan sa harap ng altar. Ilang minuto matapos ang kanilang sapilitang kasal, dinala niya si Diana sa isang tago at madalim na tattoo shop upang permanenteng markahan ang balat nito sa tapat mismo ng kanyang puso. Isang tatak ng pagmamay-ari na gawa sa puot. At bago tuluyang mawalan ng malay si Diana dahil sa sakit, ang huling imahe na kanyang nakita ay ang kawalan ng awa sa mga mata ng kanyang asawa. Yun na ang huling pagkikita nila dahil inabanda na siya ni Nathan sa mismong araw ng kanilang kasal upang lumipad patungong New York. Sa loob ng 3 taon, tiniis ni Diana ang hirap, ang panguhusga at ang sakit ng markang iniwan sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang pag-alis sa mansyon, may isang lihim siyang dinala na di kailanman nalaman ng mga Del Piero. Nasa kabila ng kalupitang iyon, naiwan sa kanyang sinapupunan ang 3 magagandang anghel. Mag-isang tinaguyod ni Diana ang kanyang triplets, malayo sa marangyang mundo na nagdulot sa kanya ng labis na dusa. Ngayong nagbalik na ang bilyonaryo at natuklasan ng katotohanan ng inosente ang kanyang asawa, gumuho ang mundo ni Nathan sa tindi ng pagsisisi. Ngunit ang dating mahina at takuting si Diana ay isa ng palabang ina na handang protektahan ang kanyang mga anak. Tatanggapin pa kaya ni Diana ang asawang nag-ambano na sa kanya kapag lumuhod to para humingi ng tawad? O tuluyan na niyang isasara ang kanyang puso, lalo pat may ibang babaeng pilit sumisira sa kanilang pagkakataon? Isang kwento ng puot, lihim ng mga anak, at ang matinding pagsubok kung kaya nga bang burahin ng wagas sa pagsisisi ang isang markang nakatatak habang buhay. Magandang araw sa lahat ng mga masusugid nating taga-subaybay dito sa Ayasha TV. Ako ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra at ngayon ibabahagi ko sa inyo isang kwentong magpapaiyak, magpapagalit at magpapatunay sa tibay ng puso ng isang ina. Mula sa panulat ng ating nag-iisang story creator, ang tagagawa ng kwento, Boss Reynal. Ihahatid namin sa inyong isang obra maestrang pupukaw sa inyong mga damdamin. Paano kung ang araw na pinangarap mong maging pinakamasaya ay siya palang magiging simula ng iyong walang katapusang dusa? Paano kung ang lalaking pinangakuan mo sa harap ng altar ay siya ring mag-iiwan sa iyo ng isang permanenteng tatak ng kalupitan sa tapat ng iyong puso? At sa gitna ng lahat ng sakit, paano mo itataguyod ang 3 anghel na naging bunga ng isang gabing puno ng maling akala? Mga kaayasya, ihanda ang inyong mga puso at samahan ninyo ako, si Miss Sandra, sa pagtuklas kung kaya nga bang burahin ng wagas na pagsisisi ang markang nakatatak habang buhay. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa bawat kabanata. Narito na ang panimula ng ating kwento. Malamig ang hangin sa loob ng pribadong kapilya ng mga Del Piero, ngunit mas malamig ang atmosfera sa pagitan ng 2 taong nakatayo sa harap ng altar. Walang mga magarbo at naglalakihang dekorasyon ng mga bulaklak, walang mga nakahilarang upuan para sa mga kamag-anak at kaibigan, at walang maririnig na masiyang tugtog ng organo na karaniwang sumasalubong sa isang marangyang kasalan. Ang tanging naroon ay ang pari na may hawak na Biblia. Ang 2 saksing binayaran lamang para itikom ang kanilang mga bibig at ang mag-asawang pagbubuklo rin ng isang sumpa na di nagmula sa pagmamahal. Si Diana Reese Pineda nakatayo habang nanginginig ang mga tuhod sa ilalim ng kanyang simpleng puting bestido. Hindi itong gown na pinangarap niya nung bata pa siya. Walang lace, walang mahahabang belo at walang palamuti. Hawak niya isang maliit na kampol ng mga lantang rosas na parang doon niya ibinubuhos lahat ng natitirang lakas ng kanyang katawan. Sa tabi niya, nakatayo ng matuwid, matikas, ngunit may aura ng isang nagngangalit na bagyo ang laking magiging asawa niya, si Nathaniel David Del Piero. Si Nathan, ang bunsong anak na makapangyarihan at bilyonaryong si Leonardo Del Piero, ay tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang panga mahigpit na nakakagat at ang kanyang mga kamao nakakayom sa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling itim na suit.
Nang magsimulang magsalita ang pari para sa pagpapalitan ng mga sagradong panata, di man lang lumingon si Nathan sa direksyon ng babaeng nasa kanyang tabi. Nathaniel David, tinatanggap mo ba si Diana Reese bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sumamatay kayo? Tanong ng pari na ang boses ay umalingaw sa walang lamang kapilya. Ilang segundong nabayani ang nakabibing katahimikan. Narinig ni Diana ang sarili niyang marahas na paghinga. Tumingin siya sa gilid ng mukha ni Nathan, umaasang makakita kahit kaniting na emosyon. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang dahan-dahang pagbaling ng mukha nito sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Diana ang biglang pagbaba ng temperatura sa kanyang paligid. "I do," bulong ni Nathan. Ngunit ang bulong na yon hindi naglalaman ng pangako ng proteksyon o pag-ibig. Nang bigkasin ni Nathan ang mga salitang yon, nakita ni Diana ang purong puot, galit at matinding pagkamuhi na nakaukit sa mga itim nitong mata. Tila isang hatol ng kamatayan ang dalawang salitang yon para kay Diana. Alam niya, sa sandaling yon ng kasalang ito hindi nagsimula ang isang buhay may asawa, kundi ang pagbubukas ng pintuan ng isang impyerno na si Nathan mismo ang nagdisenyo. Diana Reese, tinatanggap mo ba si Nathaniel David bilang iyong asawa? Hindi na halos naririnig ni Diana ang sumunod na mga salita ng pari. Lumalabo na ang kanyang paningin dahil sa nagbabadsang mga luha. Ngunit pinilit niyang lunukin ang bikig sa kanyang lalamunan. Alam niyang wala siyang takas. Hawak ng pamilyang Del Piero ang leeg ng kanyang pamilya at ang kasalang to ang tayong paraan para mabayaran ang isang utang na di naman niya personal na ginawa. Ang isang kasalanang pilit ipinataw sa kanyang mga balikat. Tinatanggap ko po. Nangangatog na sagot ni Diana. Mabilis tinapos ng pari ang seremonya. Walang tradisyonal na halik na naganap matapos silang ideklarang mag-asawa. Sa sandaling sabihin ng pari ang pagwawakas ng seremonya. Marahas na hinawakan ni Nathan ang braso ni Diana. Mabilis na tinapos ng pari ang seremonya. Walang tradisyonal na halik na naganap matapos silang ideklarang mag-asawa. Sa sandaling sabihin ng pari ang pagwawakas ng seremonya, marahas na hinawakan ni Nathan ang braso ni Diana, binaliwala ang sakit dulot ng mariing pagkakahawak ng kanyang malalaking daliri sa maputing balat ng babae. "Sumama ka sa akin?" Malamig at maring utos ni Nathan habang hinihila si Diana palabas ng kapilya. "Nathan, nasasaktan ako, pakiusap, dahan-dahan naman." Pakiusap ni Diana habang pilit na sumasabay sa malalaking akbang ng lalaki. Ang kanyang mga paa na nakatakong halos maipaldo sa sahig, ngunit walang pakialam si Nathan. Binuksan ito ang pinto ng kanyang itim na sports car at pabagsak na sinakay si Diana sa loob bago to umikot patungo sa driver's seat. Pinaandar ni Nathan ang sasakyan sa isang nakatutulig na ingay ng makina. Mabilis silang lumabas sa compound ng kapilya at tinahak ang highway. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging naroroon ay ang mabigat na hinga ni Nathan at ang mahinang hikbi ni Diana na pilit nitong tinago sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang kamay sa kanyang bibig. "Saan mo ba ako dadalhin, Nathan? Tapos na ang kasal, hindi ba dapat sa mansyon mo ako dadalhin?" Lakas loob na tanong ni Diana habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan na mabilis na paglipat ng mga gusali. Isang mapait at nakakalokong tawa ang pinakawala ni Nathan. "Mansyon? Akala mo ba dinala kita sa altar para bigyan ng marangyang buhay? Diana, akala mo ba matapos ang ginawa mo sa pamilya ko, hahayaan lang kitang umupo sa mansyon ko bilang isang reyna?" Lumingon to saglit sa kanya at ang kanyang mga mata naniningkit sa galit. "Nagsisimula pa lang ang parusa mo. Kung inaakala mo ng pagiging Mrs. Del Piero isang premyo, nagkakamali ka. Gagawin kong paalala ang bawat segundo ng buhay mo na pag-aari kita at pag-aari kita para pagbayarin. Wala akong ginawang masama sa pamilya mo." Sigaw ni Diana, di na napigilan pa ang emosyon. "Bakit ba hindi mo ako pakinggan? Ang gabing yon, ang gabing na magitan sa atin, akala ko huwag mong babanggitin ang gabing yon." Malakas na hinampas ni Nathan ang manibela na nagdulot ng malakas na tunog dahilan para mapatalon si Diana sa gulat. "Ang gabing yon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko at ginamit mo yon para ipain ang pamilya ko sa isang kasal. Kala mo ba nakalimutan ko na kung paano mo binalak sirain ang buhay ng kapatid ko?"
Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mo? Umiling si Diana. Tuluyan ang umagos sa mga luha sa kanyang pisngi. Mali ang iniisip mo, Nathan. Set up ang lahat ng yon. Sinabi ko na sa'yo si Chloe. Tigilan mo na si Chloe. Wala siyang kinalaman dito. Ikaw ang ahas dito, Diana, at ang isang ahas, bago pakawalan, kailangan markahan para hindi makalimot kung sinong nagmamay-ari sa kanya. Di naintindihan ni Diana ang ibig sabihin ng huling sinabi ng lalaki. Hanggang huminto ang sasakyan sa isang madilim, tago at tila abandonadong eskinita sa dulo ng lungsod. Sa tapat ay isang lumang gusali na may neon sign na umiilaw ng kulay pula, isang pribadong tattoo shop na sarado sa publiko ngunit bukas para sa mga espesyal na kliyente. Pilit hinila ni Nathan si Diana pababa ng sasakyan. Sa pagkakataong to, nararamdaman ni Diana ang matinding takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Sumubsob ang kanyang mga paa sa semento habang nagpupumigla siya. Wag, Nathan, pakiusap. Ayoko rito. Saan ba ako dadalhin? Hysterical na sigaw ni Diana habang sinusubukan bawiin ang kanyang braso. Ngunit ang hawak ni Nathan ay parang bakal na nakakandado sa kanyang balat. Pumasok ka. Binuhat ni Nathan si Diana nang biglaan na makita nitong ito. Hindi to kusang lalakad. Pumasok sila sa loob ng shop kung saan amoy tinta, alkohol at usok ng sigarilyo. Isang lalaking puno ng mga itim na sining na buong braso at legang nakatayo doon, tila kanina pa naghihintay. Handa na bang lahat, Marco? Tanong ni Nathan habang binababa si Diana sa isang leather chair na nasa gitna ng silid. Oo, Sir Nathan. Handa na ang makina at ang disenyo na pinadala mo kanina. Sigurado ka ba rito? Medyo sensitibo ang parting pinili mo. Sagot ng tattoo artist na si Marco habang tinitingnan si Diana na may bahid ng awa. Ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin nang makita ang madilim na mukha ng bilyonaryo. Gawin mo na, ngayon din. I want it permanent and I want it deep. Mariing utos ni Nathan habang tinutulak si Diana paupo at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat nito para hindi makagalaw. Nathan, parang awa mo na. Huwag mo na itong gawin sa akin. Ano bang gagawin mo? Iyak ni Diana habang pilit tinutulak ang dibdib ng lalaki, ngunit mas lalo lang siyang ibinao ni Nathan sa upuan. Kinabit ni Marco ang karayom sa makina at ang tunog ng pag-andar nito ang mabilis at matalim na buzz nagdulot ng kilabot sa gulugod ni Diana. Lumapit si Marco, hawak ang makina at sa utos ni Nathan hinila ng lalaki ang itaas na bahagi ng bestido ni Diana upang ilantad ang balat sa tapat mismo ng kanyang puso. Wag, Nathan, please! Hikbi ni Diana. Ang kanyang boses tuluyan ng nanghina dahil sa labis na takot at pagod. Tandaan mo ang araw na to, Diana. Bulong ni Nathan sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga mainit ngunit ang mga salita tila may kasamang lason. Ito ang tatak na magsasabi sa pugmuto at sa sarili mo na kahit kailan hindi ka makakatakas sa akin hanggang nabubuhay ka, dadalhin mo ang marka ng galit ko. Nang unang lumapat ang matalim na karayom sa tapat ng puso ni Diana, naramdaman niya ang isang matinding hapde na tila ba sinusunog ang kanyang balat. Napasigaw siya sa sakit. Isang impit na tili ang bumasag sa katahimikan ng silid. Sumubok siyang magkumahog, ngunit ang mga kamay ni Nathan sa kanyang balikat tila mabibigat na pumipigil sa bawat galaw niya. Huwag kang malikot kung ayaw mong masira ang disenyo. Utos ni Nathan, ngunit sa likod ng lamig ng kanyang boses may bahagyang pagbabago. Isang bagay na di matukoy ni Diana dahil nilalaman na siya ng sakit. Ang bawat tusok ng karayom tila pa ulit-ulit na saksak sa kanyang dibdib, habang dahan-dahang gumuguhit ang tinta sa kanyang balat, bumubuo ng mga inisyal ni Nathan, NDDP, na napaliligiran na isang matalim na kadena. Naramdaman ni Diana ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang mga luha niyang umaagos pumatak sa leather na upuan, humahalo sa kaunting dugo at alkohol na pinapahid ni Marco. Tumingin si Diana kay Nathan sa huling pagkakataon bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Umaasa siya na makikita ng kahit kaunting pagsisisi, kahit kaunting pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang asawa, ngunit wala. Habang pinalalalim ng karayom ang marka sa kanyang puso, nakita ni Diana ang huling imahe ng kalupitan na permanenteng nakaimprinta sa mga mata ni Nathaniel David. Nang magising si Diana, ang unang naramdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, ngunit ang bawat pagangat ng kanyang tadyang nagdudulot ng tila lapnos na sakit.
Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at napagtantong wala na siya sa tattoo shop. Naroon siya sa isang malawak, marangya, ngunit napakatahimik na silid. Ang kisame ay merong mataas na disenyo at ang kama na kanyang kinahigaan may mamahaling tela, ngunit ang paligid ay malamig, walang init ng buhay. Dahan-dahan niyang binaba ang tingin sa kanyang dibdib. Ang kanyang puting bestido ay pinalitan na ng isang simpleng hospital gown at sa tapat ng kanyang puso may nakadikit na makapal na gasa at medical na tape. Nang daitin niya ang kanyang mga daliri dito, naramdaman niya ang pamamaga sa balat sa ilalim nito. Lumingon siya sa kanyang tabi, umaasang makikita ang lalaking nagdala sa kanya sa sitwasyong ito, ngunit walang tao. Walang Nathan na naghihintay para magpaliwanag o para magpatuloy ng kanyang pagbabadya. Ang tanging nakalagay sa tabi ng nightstand ay isang pirasong puting papel na may pamilyar na stroke ng ballpen. Inabot ni Diana ang papel sa pamamagitan ng nanginginig na kamay. Binasa niyang nakasulat doon, I am leaving for New York. Don't look for me. Ang mansong ito magiging kulungan mo habang wala ako. Enjoy being Mrs. Del Piero in an empty house. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Diana. Inabandono siya nito sa mismong araw ng kanilang kasal, matapos siyang markahan na parang isang hayop na pag-aari nito. Iniwan siya ni Nathan ng walang pag-aalinlangan upang tumungo sa ibang bansa. Niyakap ni Diana ang kanyang sarili habang ang mga luha ay muling pumatak sa malamig na unan ng manson. Ang tatak sa tapat ng kanyang puso patuloy na pumupulsan sa sakit, isang permanenteng paalala ng kalupitan ng lalaking pinanghakuan niya ng I do sa harap ng Diyos. At sa gabing yon, sa gitna ng walang laman na mansyon na pagtanto ni Diana na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Pag-aari siya ng isang bilyonaryo na galit sa kanya at ang markang yon na magiging habang buhay niyang pasanin. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos mapait na araw ng kasalang yon. Ang marangyang mansyon ng mga Del Piero na iniwan kay Diana tila isang malaki at gintong hawla. Walang tumatawag, walang nangangamusta. Walang sino man mula sa pamilya ng kanyang asawa ang nagpakita upang tingnan kung buhay pa ba siya. Ang tayong kasama niya sa loob ng naglalakihang mga silid ay ang 3 katulong at isang butler na malamig at formal ang trato sa kanya. Dahil na rin sa mahigpit na utos ni Nathan bago ito lumipad patungo New York. Sa nakalipas 2 linggo napapansin ni Diana ang kakaiba at biglang pagbabago sa kanyang katawan. Sa tuwing gigising siya sa umaga, tila umiikot ang buong paligid at di niya magawang bumangon ng di nakakaramdam ng matinding pagkasuka. Ang mga paborito niyang pagkain noon biglang nagdudulot sa kanya ng matinding lula at ang amoy pa lang ng pabango ni Nathan na naiwan sa ilang sulok ng mansyon ay sapat na upang patakbuhin siya patungo sa banyo. Sa tulong ng kanyang nag-iisang matapat na kaibigan mula sa pagkabata, si Elena, lihim na nagpasuri si Diana sa isang maliit at tagong klinika na malayo sa kanilang lungsod upang maiwasan ang mga mata ng pamilya Del Piero. Sa loob na maputing silid ng doktor, hawak ni Diana ang kanyang nanginginig na mga kamay habang nakaupo sa tabi ng kama kung saan siya sumailalim sa isang ultrasound examination. Nakatitig siya sa kisame habang ang kanyang kanang kamay dahan-dahang nakapatong sa ibabaw ng kanyang dibdib, sa tapat mismo ng kanyang puso kung saan ang tattoo na iniwan ni Nathan ay magaspang pa rin at patuloy na naghihilom ang balat. Pumasok ang doktora, hawak ang ilang piraso ng papel at ang resulta ng kanyang mga pagsusuri. May ngiti sa mukha nito, ngunit bakas din ng bahagyang pagkagulat. Mrs. Del Piero, batay sa resulta ng iyong dugo at sa ginawa nating ultrasound kanina, may napakalaki at pambihirang balita ako sa iyo. Panimula ng doktora habang sinasaayos ang salamin nito. Kinabahan ng husto si Diana, mas sumigpit ang hawak niya sa kanyang bestido. Ano po yon, Dok? May sakit po ba ako? Kaya po ba laging sumasakit ang sikmura ko at nanghihina ang katawan ko? Natawa ng bahagya ang doktora at umiling. Hindi ka may sakit, Diana. Ikaw ay nagdadalang tao at ang kakaibang panghihina at pagkasuka mo normal lang dahil hindi lang isang sanggol sa loob ng sinapupunan mo kundi 3. You are carrying triplets, Diana. Magiging ina ka ng 3 malulusog na sanggol. Tila huminto ang ikot ng mundo ni Diana sa kanyang narinig.
Nawala ng boses ang kanyang mga labi at ang paningin niya ay nakapako sa monitor ng ultrasound kung saan may tatlong maliliit na tuldok na magkakatabi. Triplets? Tatlong anghel ang kasalukuyang lumalaki at nabubuhay sa loob ng kanyang katawan? Sa gitna ng labis na kalungkutan, pang-abandona at matinding sakit na dinanas niya mula sa kamay ni Nathan, nagpadala ang langit ng isang himala, isang triple na himala. Ngunit matapos ang ilang segundong kaligayahan, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa puso ni Diana. Naalala niya ang mukha ni Nathan. Naalala niya ang mga huling salita nito bago siya iniwan. Pag-aari kita para pagbayarin. Kung malalaman ni Nathan na buntis siya, ano nang gagawin nito? Kukunin ba ng pamilyang Del Piero ang mga bata sa kanya upang ilayo at palakin sa isang mundong puno ng buod? O itatapon at itataboy lang sila dahil sa paniniwalang bunga ang mga ito ng isang ahas? Hindi kakayanin ni Dianang makita ang kanyang mga anak na lumaki sa ilalim ng madilim na titig ng lalaking nagmarka sa kanyang puso ng kalupitan. Diana, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Elena na nasa tabi niya at humawak sa kanyang balikat. Tumingin si Diana kay Elena, puno ng determinasyon ang mga matang may luha. Elena, hindi pwedeng malaman ni Nathan. Hindi pwedeng malaman ng mga Del Piero ang tungkol sa mga batang to. Kung galit sa akin si Nathan, haharapin ko ang galit niya. Ngunit hindi ko hahangarin na madami ang mga anak ko sa puot na yon. Poprotektahan ko sila kahit anong mangyari. Sa tulong at pagiging tapat ni Elena, mabilis gumawa ng plano sa Diana. Alam niya kung mananatili siya sa mansyon, kalaunan mapapansin ng mga katulong ang paglaki ng kanyang tiyan at tiyak makakarating to sa kaalaman ng pamilya ni Nathan. Isang gabi, habang mahigpit ang tulog ng buong sambahayan, binuhat ni Diana ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit bago pa man siya ikasal. Walang kahit isang alahas, mamahaling gamit o pera mula sa mga Del Piero ang kanyang dinala. Iniwan niya lahat sa ibabaw ng malaking kama. Lihim silang sumakay ni Elena sa isang sasakyan at nagtungo sa Pantalan. Sumakay sila sa isang barko patungo sa isang malayong probinsya sa Visayas, isang maliit na bayan sa tabing dagat kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan walang nakakaalam sa pangalan na Diana Reese Pineda Del Piero. Doon, sa isang maliit at simpleng kubo na malapit sa dalampasigan, hinarap ni Diana ang mahirap na yugto ng kanyang pagbubuntis. Walang mga yaya na sumusunod sa kanya, walang maranangyang pagkain inihahanda tuwing umaga at walang asawang nakayakap sa kanya sa gabi kapag sumasakit ang kanyang likod dahil sa bigat ng 3 sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod at panghihina, tayong ginagawa niya humarap sa salamin. Binaba niyang tela ng kanyang damit upang tingnan ang tattoo sa tapat ng kanyang puso. Ang kulay itim na tinta ng inisyal ni Nathan ay tila naging isang paalala na wala na siyang karapatang maging mahina. Mga anak, bulong ni Diana, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan habang nakikinig sa hampas ng mga alon sa labas. Kahit anong mangyari, hindi niyo mararamdaman ang kakulangan ng isang ama. Ako ang magiging ama at ina ninyo. Ang tatak na to sa puso ko ang magiging patunay na binuhay ko kayo ng mag-isa. Malayo sa kalupitan ng mundong iniwan natin. Dumating ang araw ng kanyang panganganak sa isang simpleng papublikong ospital sa lalawigan. Sa kabila ng hirap, sakit at panganib, dala ng panganganak sa triplets, nagpakita ng pambihirang lakas si Diana. Ligtas niyang nailawalang 3 sanggol. Nang ilapag ng mga nurse sa mga bata sa kanyang tabi, tuloy nang napawi lahat ng sakit na nararamdaman ni Diana sa nakalipas na mga buwan. Sina Liam, Lucas at Lily, 3 magagandang anghel na umiiyak ng sabay-sabay, tila ba pinapahayag sa buong mundo na narito na sila para bigyan ng bagong buhay ang kanilang ina. At sa pag-iyak na yon ng kanyang mga anak, tuloy nang ibinaon ni Diana ang kanyang takot. Mula sa araw na yon, handa na siya na maging isang palabang ina para sa kanyang mga anak. Mabilis at tila walang hinto ang pag-ikot ng mundo. 3 taon. 3 taon ng walang kapantay na pagtitiis, pagsisikap at wagas na pagmamahal ang ibinuhos ni Diana para sa kanyang 3 anghel.
Ang dating mahinhin, takutin at madaling sakta na si Diana Reese Pineda tuluyan ang naglaho kasabay ng mga luha ng nakaraan. Ngayon, siya na si Diana Reese, isang matatag, independent at hinahanga ang freelance fashion at interior designer sa kanilang lalawigan sa Visayas. Ang triplets na sina Liam, Lucas at Lily ay 3 taong gulang na. Sila ang naging buhay, lakas at kulay sa mundo ni Diana. Si Liam ang pinakapanganay, nagtataglay na isang seryosong ngunit napakaraming pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Si Lucas naman ang pinakamakulit, ang batang laging may dalang tawa at walang tigil sa pagtakbo, habang si Lily ang nag-iisang prinsesa, napakalambing at siyang laging yumayakap sa binti ni Diana tuwing napapansin itong napapagod ang kanilang ina sa pagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng payapang buhay na binuo ni Diana, may isang bagay na hindi niya matatakasan, ang mukha ng kanyang mga anak. Habang lumalaki ang triplets unti-unti, sumisilip sa kanilang mga mukha ang katangian ng lalaking pilit niyang binabaon sa limot. Ang matangos at perpektong ilong ni Liam, ang mapupungay ngunit matatalim na mata ni Lucas at ang hugis ng mukha at labi ni Lily, lahat ng yon tila buhay na replika ni Nathaniel David Del Piero. Isang gabi, matapos masigurong mahimbing na ang tulog ng 3 bata sa kanilang maliit ngunit modernong silid, pumasok si Diana sa banyo. Humawak sa gilid ng lababo at tumitig sa sariling refleksyon sa salamin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang strap ng kanyang pantulog upang ilantad ang tapat ng kanyang puso. Nandoon pa rin ang tattoo. Ang mga inisyal na NDDP na napaliligiran ng kadena ay matagal nang naghilom sa kanyang balat, ngunit ang emosyon at ang alaala ng gabing nakatatak iyon ay nananatiling sariwa. Hinawakan ni Diana ang markang yon. 3 taon, Nathan. Bulong ni Diana sa hangin, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot kundi purong lamig. 3 taon mo kaming pinabayaan, na hindi mo alam na may 3 kang anghel na iniwan mo sa mundong to, at mas mabuti ng ganito, talinting hindi ko hayaan na mahawakan mo sila ng mga kamay mong puno ng kalupitan. Habang tahimik at payapa ang takbo ng buhay ni Diana sa probinsya, sa lungsod ng Maynila naman tila niyanig ang mundo ng high society sa isang malaking balita. Ang pribadong eroplano ng pamilya Del Piero lumapag sa airport. Bumaba mula rito ang isang lalaking mas lalo naging makapangyarihan, mas makisig, ngunit mas lalo naging madilim at nakakatakot ang aura, si Nathan. Pagkalabas pa lang ng departure area, agad siyang sinilubong ng mga bodyguard at ng kanyang sekretaryo. Ngunit sa tabi niya nakakapit sa kanyang braso ang isang magandang babaeng may suot na mamahaling designer dress, si Chloe. Sa loob ng 3 taon na nasa New York si Nathan para palaguin ang kanilang imperyo, si Chloe ang nanatili sa tabi ng pamilya Del Piero. Pilit na kinukuha ang loob ng mga ito upang siya ang tanggaling opisyal na kabiyak ng bilyonaryo. Nathan, babe, sa wakas bumalik ka na rin pagkatapos ng 3 taon? Malambing na saad ni Chloe habang nakasakay sila sa marangyang sasakyan patungo sa head office ng mga Del Piero. Ngayong maayos ng negosyo ninyo sa abroad, kailan mo ba aasikasuhin ang annulment ninyo ng babaeng yon? You know, I've been waiting for you for so long. Nilingon siya ni Nathan ng may malamig at walang emosyong mga mata, dahilan para bahagyang matigilan si Chloe. Huwag mo kong madaliin, Chloe. Ang kasal na yon parusa para sa kanya. Sagot ni Nathan, ang boses ay tila ba bagyo na nagpapadyang sumabog. Kung gusto niyong habang buhay na makatali sa isang lalaking nasusuklam sa kanya, ibibigay ko sa kanya ang impyernong hinahanap niya. Hindi ko siya hayaang maging malaya pagkatapos ng ginawa niya. Ngunit ang hindi alam ni Nathan sa nakalipas sa 3 taon, walang ideya ang kanyang pamilya kung nasan si Diana. Akala ni Nathan nagpapakasasa ang babae sa yaman ng mga Del Piero habang wala siya. Kaya naman nang makarating sila sa opisina at iabot ng kanyang sekretaryong isang ulat na tigilan ang bilyonaryo. Anong ibig mong sabihin? Mariing tanong ni Nathan sa kanyang sekretaryo. Sir Nathan, ayon po sa record ng bank account na iniwan ninyo para kay Mrs. Diana bago kayo umalis, hindi po yun kailanman nagalaw. Ni isang sentimo walang binalak na i-withdraw at ayon din po sa mga tauhan ng mansyon ninyo, 3 taon ang nakakalipas nang lihim na umalis si Ma'am Diana, dala lamang ang isang maliit na bag ng mga lumang damit. Walang nakakaalam kung nasan siya ngayon.
Napakuyom ang kamao ni Nathan. Ang papel na hawak niya halos magusot sa higpit ng kanyang hawak. Umalis si Diana? Iniwan ang yaman ng mga Del Piero. Bakit? Kala ba ng babae yun makakatakas to sa kanya ng gano'n na lamang? Hanapin niyo siya. Utos ni Nathan, ang kanyang panga nagangalit sa galit. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya natatagpuan. Kasabay ng paghahanap na yon, isang malaking proyekto ang hinarap ni Nathan. Ang pagpapatayo ng pinakamalaki at pinakamarangyang resort ng kanilang kumpanya sa isang kilalang isla sa Visayas. Ayon sa ulat ng kanyang mga manager, may isang lokal, ngunit napakahusay na interior designer doon na pilit nirekomenda ng lahat dahil sa pambihirang talento nito. Isang designer na gumagamit lamang ng pangalang Diana Reese. Di alam ni Nathan ang 3 taon niyang pagtatago ng puot at ang pader na tinayo ni Diana para sa kanilang mga anak ay malapit ng mag-abot. Dahil ang tadhana may sariling paraan upang pagtagpuin ng 2 taong pinaglayo ng maling akala at ng marka ng kalupitan. Ang marangyang Grand Ballroom ng Isla de Paraiso Resort ay punong-puno ng mga naglalakihang pangalan sa mundo ng negosyo, politika at sining. Kumikinang ang mga engrandeng chandelier na nakasabit sa mataas na kisame at ang bawat sulok ng bulwagan pinalis ng sopistikadong disenyo ng mga kortina at ilaw. Gabi yon ng formal na paglulunsad ng bagong multi-billion resort project ng Del Piero Development Corporation sa Visayas. Lahat ng dumalo na kasuot ng pinakamagarbong kasuotan, nag-uusap habang humahawak ng baso ng mamahaling champagne. Sa isang sulok ng ballroom nakatayo si Diana Reese, hawak ang isang maliit na folder na naglalaman ng kanyang mga blueprint at huling drawing para sa interior design ng main lobby ng resort. Simple lang kanyang suot, isang eleganteng esmeraldang berdeng gown na may mataas na neckline upang takpan ng tapat ng kanyang puso, at ang kanyang buhok maayos na nakapusod upang ilantad ang kanyang maputi at malinis na leeg. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang pumalit ay ang kumpiyansa na isang babaeng nagsumikap upang marating ang kanyang kinilalagyan ngayon. Ma'am Diana, napakaganda po talaga ng kinalabasan ng disenyo ninyo sa VIP lounge. Nakangiting puri ng isa sa mga dinalang contractor ng resort. Sigurado po ako kapag nakita to ng top management mula sa Maynila, lalo na ng bunsong anak ng mga Del Piero na siyang direktang namamahala dito, bibilib sila sa inyo. Bahagyang natigilan si Diana sa pagkakabanggit ng apelidong yon. Sa loob ng 3 taon, pinilit niyang huwag magtanong at huwag alamin ang tungkol sa pamilya ng kanyang asawa. Nang tanggapin niya ang proyektong to sa pamamagitan ng isang subcontractor, alam niya Del Piero ang may-ari, ngunit tiniyak sa kanya na ang mga regional manager lang makakaharap niya. Di niya inaasahan na mismong ang top management mula sa Maynila ang darating sa grand launching. Salamat. Tipid ng ngiti ang sinagot ni Diana habang dandahang humahakbang palayo upang kumuha ng maiinom. Gusto ko lang siguraduhin na pulido bawat detalye para sa mga bisita. Habang naglalakad siya patungo sa buffet area, biglang bumukas sa malaking double door ng ballroom. Agad na tahimik ang bulwagan at lahat ng mga mata lumingon sa direksyon ng mga bagong dating. Naramdaman ni Diana ang biglaang pagkabog ng kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Daan-daan siyang lumingon at doon tila humintong pag-ikot ng mundo para kay Diana. Pumasok si Nathaniel David Del Piero na paliligiran ng mga bodyguards at mga lokal na opisyal ng kumpanya. Mas lalo tong naging matika sa suot nitong pasadyang itim na tuxedo. Ang kanyang buhok maayos na naka-brushback at ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa matigas na bato. Malamig, makapangyarihan at walang kahit katiting ng ngiti. Nakakapit sa kanyang braso si Chloe na may suot na kumikinang na pulang gown at may mapagmataas na tingin sa mga tao. Bumalik lahat ng sakit, ang tunog ng karayom ng tattoo machine at ang lamig ng gabi na iniwan siya ni Nathan. Napahawak si Diana sa kanyang dibdib, ramdam ang biglaang kirot ng markang nasa ilalim ng kanyang damit. Nais niyang tumakbo. Nais niyang magtago para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Habang naglalakad si Nathan sa gitna ng karamihan, formal itong tumatango sa mga bumabati sa kanya. Ngunit sa isang iglap, tila may kung anong magnetong humila sa kanyang paningin patungo sa gilid ng ballroom.
Tumingin si Nathan sa direksyon ng buffet area at doon niya nakita ang isang babae na matagal nang nawawala sa kanyang radar. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naliga si Nathan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata na kanina'y walang emosyon biglang nanliit at ang kanyang panga mahigpit na nag-abot. Ang babaeng 3 taon niyang hinanap, ang asawang akala niya'y nagtatago sa yaman ng ibang tao ay narito mismo sa harapan niya. Ngunit hindi ito ang lupaypay at umiiyak na Diana na iniwan niya sa mansyon. Ang Diana ang nasa harap niya ngayon nakatayo ng tuwid, maganda at may parinindigan sa mga mata. Nathan, babe, anong problema? Bakit ka huminto? Tanong ni Chloe. Ngunit nang sundan ito ng tingin ni Nathan, napaatras to sa gulat. Diana? Di pinansin ni Nathan ang reaksyon ni Chloe. Marahas niyang binitawan ang kapit ng babae sa kanyang braso at nagsimulang humakbang patungo sa direksyon ni Diana. Ang bawat hakbang ni Nathan ay tila kulog na nagbabadsa ng bagyo. Nabalutan ng kaba si Diana, ngunit pinilit niyang patatagyan ang kanyang sarili. Tinaas niya ang kanyang baba, sinlubong ang madilim na titig ng kanyang asawa. Alam niya hindi na siyang dating Diana na pwedeng saktan at tapakan na lang. Huminto si Nathan, may 2 dangkalang agwat mula sa kanya. Ang matangkad nitong pangangatawa nagdulot ng anino sa ibabaw ni Diana. Amoy na amoy ni Diana ang pamilyar na pabango ng lalaki na humahalo sa amoy ng alak. So, dito ka pala nagtatago. Mababa, ngunit mapanganib ang boses na panimula ni Nathan. Sa loob ng 3 taon, pinalabas mong ikaw ang biktima, Diana. Iniwan mo ang mansyon ko, hindi mo ginalaw ang pera ko, para lang magpanggap na wala kang kasalanan. At ngayon, paano ka nakapasok sa proyektong to ng mga Del Piero? Huminga ng malalim si Diana at matapang na tumingin sa mga mata ni Nathan. Nandito ako para magtrabaho, Mr. Del Piero. Ako ang interior designer na kinuha ng mga contractor mo. Kung alam ko lang na ikaw ang haharapin ko rito, hindi ko na sana tinanggap ang proyektong to. Dahil kahit isang sentimo mula sa'yo, ayokong pakinabangan. Nagngalit ang panga ni Nathan sa narinig. Hindi siya sanay sinasagot ng ganito ng kahit sino, lalo na ng babaeng minsan ang lumuhod at nagmakaawa sa kanyang harapan. Mr. Del Piero? Pag-uulit ni Nathan nang may mapait na ngiti. Nakalimutan mo na ba kung anong apelido ang dala mo, Diana Reese? Nakalimutan mo na ba ang markang iniwan ko sa'yo bago ko umalis? Asawa kita, at kahit ano pa ang gawin mong pagtatago, pag-aari pa rin kita. Asawa sa papel, Nathan. Malamig na sagot ni Diana. Binaliwala ang presensya ni Chloe na ngayon ay lumalapit na rin at may matatalim na tingin sa kanya. At para sa markang sinasabi mo, hindi yun marka ng pag-aari. Marka yun ang kalupitan mo na gagamitin ko araw-araw para ipaalala sa sarili ko kung gaano kamahal na pagkakamali ang makilala ka. Tinalikuran ni Diana si Nathan upang maglakad papalayo. Ngunit bago siya makalayo ng 3 hakbang, hinagip ni Nathan ang kanyang pulso. Mahigpit ang pagkakahawak nito, katulad ng higpit nung araw ng kanilang kasal. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Diana. Bulong ni Nathan, puno ng nagbabadyang panganib ang bawat salita. Hanggang hindi ko nababawi lahat ng utang ng pamilya mo, hindi kita hayaang makaalis sa paningin ko. Muli, naramdaman ni Diana ang init at higpit ng palad ni Nathan sa kanyang pulso. Isang pamilyar na hawak na nagdala ng hilabot sa kanyang buong katawan. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya hinayaan na makita ng lalaki ang kanyang takot. Marahas niyang binitawan ng sarili at hinarap ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Bitawan mo ko, Nathan. Mariin at pamulong ng sulyap ni Diana, sapat lang para marinig nilang 3 ni na Chloe. Nasa pampublikong lugar tayo. Kung gusto mong gumawa ng iskandalo sa mismong launching ng resort mo, sige, subukan mo. Ngunit sinisigurado ko sa'yo, hindi na akong Diana na iiyak lang sa isang sulok. Napatitig si Nathan sa kanyang asawa. May nagbago kay Diana, isang malaking pagbabago na hindi niya inaasahan. Ang dating babaeng nanginginig sa isang sulyap pa lamang niya, meron ng pader sa mga mata nito. Isang pader na gawa sa yelo at galit. Bahagyang lumuwag ang hawak ni Nathan na agad namang sinamantala ni Diana para tuluang bawiin ng kanyang kamay. Nathan, babe, sumiksik si Chloe sa pagitan nila, ang boses puno ng pagkukunwari at tamis.
Huwag mo nang patulan ng babaeng yan. Baka nakakalimutan niya kung sinong kaharap niya. At ikaw, Diana, paano mo nakuha ang proyektong to? Ginamit mo bang apelidong Del Piero para makakuha ng kontrata? Ambisyosa ka talaga, kahit kailan. Tinignan ni Diana si Chloe mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpabilis sa pagtaas ng kilay ng ambisyosang babae. Pumasok ako rito gamit ang sarili kong talento at pangalan bilang Diana Reese. Di ko kailangan ng apelidong puno ng lason para mabuhay, Chloe. At kung may ambisyosa man sa ating dalawa, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. 3 taon nang nakakalipas, nakabitin ka pa rin sa braso ng lalaking may asawa na. You! Namula sa galit si Chloe at akmang hahakbang paitaas, ngunit tinarangan siya ng braso ni Nathan. Chloe, umalis ka muna. Mag-uusap kami ng asawa ko. Malamig na utos ni Nathan. Na hindi inaalis ang tingin kay Diana. But Nathan, I said leave us. Mas madiin na saad ng bilyonaryo. Walang nagawa si Chloe kung di magmartilyo palayo gamit ang kanyang high heels. Ngunit bago umalis, nag-iwan to ng matalim na tingin kay Diana. Nang sila na lamang dalawa ang natitira ay sa medyo tagong bahagi ng ballroom humakbang paitaas si Nathan. Nilalamon ng kanyang malaking bulto ang espasyo sa harap ni Diana. Akala mo ba matatakasan mong nakaraan, Diana? Mulong ni Nathan. Ang boses ay mababa at puno ng panguusig. 3 taon kang nawala na parang bula. Akala ng pamilya ko nagtago ka kasama ng yamang kinuha ng pamilya mo sa amin at ngayon babalik ka rito na parang isang inosenteng biktima? Yaman? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Diana. Nathan, kailan mo babubuksan ang mga mata mo? Iniwan ko ang mansyon mo nang walang dalang kahit isang sentimo. Ang bank account na binigay mo, hindi ko kailanman ginalaw. Kung may kumuha man ng yaman sa pamilya mo, hindi ako yun. Naging bulag ka. Bulag ka sa galit, kaya mas madali sa'yo isisi sa akin ang lahat. Inosente ka. Yun ba ang sasabihin mo? Naningkit ang mga mata ni Nathan. Ang ebidensya nakaturo sa'yo, Diana. Ang gabing nakuha mo ko, ang gabing nalaman ng tatay ko, ang tungkol sa pagkawala ng pondo ng kumpanya na nakapangalan sa account ng pamilya mo, lahat ng yon naganap ng sabay. Dahil nga binalak lahat ng yon para akong mabasag, sagot ni Diana, lumalaban ng bawat salita. Ngunit tapos na ako sa pagpapaliwanag sa isang taong ayaw naman makinig. Tapos na ang kontrata ko sa interior ng lobby na to. Bukas na bukas din aalisin ko ang sarili ko sa proyektong to. Di ko kailangan ng pera ng mga Del Piero. Akmang tatalikod muli si Diana nang mabilis sumarang si Nathan sa kanyang daraanan. Ang aura ng bilyonaryo mas lalong naging mapang-angkin. Hindi ka pwedeng umalis, Diana, saad ni Nathan na may kasamang otoridad. May kontrata ka sa subcontractor ko at ang subcontractor na yon pag-aari ng Del Piero Development. Kung aalis ka ngayon, idedemanda kita ng breach of contract. Sisiguraduhin kung wala ng kumpanya o kliyente ang kukuha sa iyo sa buong bansa. Napaawang ang labi ni Diana sa tindi ng kalupitan ng lalaki. Ganyan ka ba talaga kasama, Nathan? Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Markado ng puso ko dahil sa'yo. Kulang pa ba ang 3 taong iniwan mo ko sa Karimlan? Napatitig si Nathan sa tapat ng dibdib ni Diana. Sa itaas na bahagi ng kanyang esmeraldang gown kung saan alam niyang nakatago ang tattoo na iniwan niya. Saglit na kumislap ang isang di matukoy na emosyon sa mga mata ng bilyonaryo. Pagsisisi ba yon o mas malalim na puot? Ngunit mabilis din tong napalitan ng tigas. Gusto kong manatili ka rito sa ilalim ng pangangasiwa ko, mariing sabi ni Nathan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tibay ng pader na itinayo mo. Bukas magsisimula ang inspection sa site at ikaw bilang head designer ang personal na sasama sa akin. Di na naghintay pa ng sagot si Nathan. Tinalikuran niya si Diana at naglakad palayo kasama ng kanyang nagbabalik na mga bodyguard. Naiwan si Diana nang nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot kundi sa matinding galit. Kailangan niyang protektahan ng triplets. Kung mananatili siya sa proyektong to at palaging makakasama si Nathan, malaki ang tsansang matuklasan ng lalaki ang lihim na 3 taon niyang tinago sa kanyang sinapupunan. Maagang nagising si Diana kinabukasan. Mabigat ang kanyang pakiramdam dahil sa tindi ng pag-aalala matapos ang pagbabanta ni Nathan sa gabi. Bago siya umalis sa kanilang bahay, mahabang oras niyang tinitigan ang 3 niyang anghel na mahimbing pang natutulog. Hinalikan niya ang mga ito sa noo isa-isa bago binilin sa matapat na kaibigan na si Elena. Elena, pakiusap.
Huwag mo munang dadali ng mga bata sa mall o sa mga pampublikong lugar dito sa lungsod ngayon. Seryosong pakiusap ni Diana habang sinusuot ang kanyang corporate attire. Nandito si Nathan. Nagkita kami kagabi. Kailangan kitang maging doble ang ingat. Nanlaki ang mata ni Elena sa gulat at takot. Nandito ang bilyonaryo ron? Huwag kang mag-alala, Diana. Ako ang bahala sa mga bata. Hindi ko sila hayaang makita ng kahit asino. Panatag ang loob na umalis si Diana patungo sa site ng resort para sa nakatakdang inspeksyon. Buong umaga siyang sumama sa serya ng mga pag-uusap at paglalakad sa malawak na lobby kasama si Nathan. Ang bilyonaryo ay nanatiling malamig at formal, ngunit ramdam ni Diana ang bawat titig nito sa kanyang mga kilos. Sa tuwing magkakalapit sila, pilit nilalayo ni Diana ang kanyang sarili, bagay na mas lalong nagpapabitin sa panga ni Nathan sa galit. Samantala, bandang hapon, sa bahay ni Diana biglang sumakit ang ngipin ng bunsong si Lily. Umiiyak ang bata at hindi mapatahan ni Elena. Dahil sa matinding pag-aalala, walang nagawa si Elena kundi ihanda ang triplets upang dalhin si Lily sa isang dentista na matatagpuan sa loob ng pinakamalaking mall sa lungsod. Liam, Lucas, hawakan niyo ang kamay ni Tita Elena ha, huwag kayong lalayo. Paalala ni Elena habang karga-karga si Lily na umiiyak pa rin ng mahina. Matapos ang mabilis na pag-check up sa dentista, medyo kumalma na si Lily kaya't napagpasyahan ni Elena na bilhin ng mga bata ng ice cream sa ground floor ng mall bilang premyo sa kanilang pagiging matapang. Sa kasamaang palad sa mismong oras na yon, katatapos lang din na isang maikling business meeting ni Nathan sa isa sa mga penthouse restaurant ng mall kasama ng kanyang mga kliyente. Pababa na si Nathan kasama ng kanyang dalawang bodyguard nang mapansin niya ang kaguluhan sa tapat na isang sikat na ice cream parlor. Isang batang lalaki ang aksidenteng nabangga na isang nagmamadaling customer, dahilan upang mabitawan ito ang hawak na ice cream cone at mapaupo sa sahig. Ang batang yon ay walang iba kung hindi si Lucas. Ouch! Daing ng 3 taong gulang na si Lucas. Agad na lumapit si Liam upang tulungan ang kanyang kapatid. Lucas, are you okay? Tanong ni Liam sa seryosong boses habang pinapagpaga ng pantalon ng kambal. Nalaglag ang ice cream ko, kuya. Nakangusong sabi ni Lucas na halatang maiiyak na ngunit pinipigil ang sarili. Napatigil si Nathan sa kanyang paglalakad nang marinig niyang boses ng mga bata. Ewan kung bakit, ngunit tila may kung anong puwersang humila sa kanyang atensyon patungo sa dalawang maliit na batang lalaki na nakasuot ng magkaparehong asul na t-shirt. Dahan-dahan siyang lumapit, binaliwala ang mga bodyguard na nakasunod sa kanya. Nang makalapit si Nathan, saktong lumingon si Liam sa kanyang direksyon para hanapin si Elena na kasalukuyang binabayaran ang bagong ice cream. Sa sandaling magtagpo ang tingin ni Nathan at ng batang si Liam, tila ba sinaksak ng kuryente ang buong katawan ng bilyonaryo. Napako si Nathan sa kanyang kinatatayuan, nanlaki ang mga mata at halos makalimutan niya ng huminga. Ang batang nasa harap niya, si Liam, may matangos at perpektong ilong, hugis ng panga at seryosong aura na tila ba nakatingin si Nathan sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili sa salamin. At nang lumingon din si Lucas, nakita ni Nathan ang mapupungay ngunit matatanim na mata na pagmamayari ng pamilya Del Pero. Kuya, sino siya? Bulong ni Lucas kay Liam habang nakaturo ang maliliit nitong daliri kay Nathan. Hindi nakapagsalita si Nathan. Lumuhod siya sa semento upang pantayan ang taas ng dalawang bata, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Ang kanyang kamay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang balikat ni Liam. Anong pangalan ninyo? Nauutal at mababang tanong ni Nathan. Ang kanyang puso pumupulsan sa tindi ng kaba at emosyon na hindi niya maipaliwanag. I'm Liam, and this is my brother, Lucas. Matapang na sagot ng 3 taong gulang na si Liam. Diretsyong nakatitig sa mga mata ng bilyonaryo nang walang takot. Liam, Lucas! Isang hysterical na boses ang pumailan lang mula sa likod. Mabilis tumakbo si Elena patungo sa mga bata, karga si Lily. Halos mabitawan ni Elena ang bitbit na ice cream na makita ko sinong lalaking nakaluhod sa harap ng triplets. Putlang-putla ang mukha ni Elena at nanginginig ang buong katawan. Sir Nathan? Nauutal na saan ni Elena.
Agad na tumayo si Nathan. Ang kanyang malamig na titig ay bumaling kay Elena at pagkatapos ay sa batang babaeng karga nito na si Lily na may mukha at labi na kahawig din niya. Sa sandaling yon, lahat ng piraso ng puzzle sa utak ni Nathan biglang nabuo. Ang 3 taong pagkawala ni Diana ay hindi paggalaw sa kanyang pera, ang pagtatago nito sa probinsya. Elena, mababa, ngunit tila kulog na saan ni Nathan. Kaninong mga anak to? Di nakasagot si Elena, ngunit ang tindi ng takot sa kanyang mga mata ay sapat na para sa bilyonaryo. Sa mismong sandaling yon, nalaman ni Nathaniel David ang lihim na matagal nang tinago ng kanyang asawa sa kanyang sinapupunan, na siya ay ama na pala ng 3 anghel. At ang mga batang to ang dahilan kung bakit tuluyan siyang tinalikuran ng babaeng minsan niyang minarkahan ng puot. Mabilis iniutos ni Nathan sa kanyang mga bodyguard na bantayan ang paligid ni Elena at ng triplets nang hindi tinatakot ang mga bata. Bagamat gulong-gulo ang kanyang isip at nag-uunahan ng iba't ibang emosyon sa kanyang dibdib, pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Kinuha niyang cellphone sa kanyang bulsa, tinawagan ng pinagkakatiwalaang personal investigator sa Maynila. Ipadala mo rito ang pinakamagaling na medical team ng pamilya. I want a private DNA test done immediately. At dalhin mo sa akin ang lahat ng orihinal na dokumento ng audit 3 taon nang nakakaraan. Ang kaso ng pagkawala ng pondo na sinisi kay Diana. I want everything re-examined from scratch at ayoko nang may makakalusot na kahit anong detalye. Mariing utos ni Nathan. Ang kanyang panga ay mas lalo nag-abot sa tindi ng emosyon. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, di pinatulog ni Nathan ang sarili, habang lihim niyang pinakuha ang sample ng hibla ng buhok ng mga bata sa tulong ng isang nurse na ipinadala niya sa klinika ni Lily. Magdamag din niyang nilipaso ang mga lumang file ng kumpanya na kadarating lang mula sa Maynila. Habang binabasa niya ang mga digital transaction at ang mga nakatagong email na IP address, unti-unti lumabas ang katotohanan. Ang account ng pamilya ni Diana na sinasabing pinaglipatan ng bilyong pondo ay isang peking account na ginawa lamang gamit ang ninakaw na pirma ng ama ni Diana. At ang huling piraso ng ebidensya, ang IP address ng nag-aproba ng wire transfer ay hindi nagmula sa computer ni Diana, kung hindi sa personal na laptop ni Chloe. Nalaglag ang mga papel mula sa kamay ni Nathan. Napasandal siya sa kanyang swivel chair. Dahan-dahang tinakip ang magkabilang palad sa kanyang mukha habang marahas na humihinga. Inosente siya, bulong ni Nathan sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Inosente si Diana at si Chloe ang may gawa ng lahat. Naalala niyang gabi bago ang kanilang kasal, ang gabing namagitan sa kanila na akala niya ay patibong ni Diana para makuha ang yaman ng mga Del Piero. Yun pala ay binalak lahat ni Chloe para sirain ang reputasyon ni Diana. Pilitin silang mag-asawa sa ilalim ng puot upang sa huli iwan din niya ito at si Chloe ang makinabang sa posisyon. At ang mas matindi, naalala niya ang araw ng kasal, ang malambig na kapilya, ang mga salita niyang puno ng lason at ang marahas na pagpapadala niya kay Diana sa tattoo shop para markahan to ng permanenteng tinta sa tapat ng puso nito. Kasabay ng pagsisi na unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao, dumating ang tawag mula sa laboratorio ng ospital. Sir Nathan, lumabas na po ang resulta ng DNA test para sa 3 bata, sagot ng doktor sa kabilang linya. It's a 99.9% match. Kayo po ang biological na ama ni Liam, Lucas at Lily. Tuluyan ang nanghina ang mga binte ni Nathan. Ang mga luhang 3 taon niyang pinagkait, dahan-dahan na umagos sa kanyang mga pisngi. Ang 3 anghel na nakita niyang sa mall, ang mga batang may seryosong mata at makulit na ngiti ay sarili niyang mga anak. Mga batang binuo sa gitna ng isang gabing akala niya ay pagkakamali. Ngunit, pinakamagandang regalo pala ng langit. At ang lahat ng ito mag-isang hinarap ni Diana. Walang pera, walang karangyaan, walang asawang nag-alaga habang nagdadalang tao sa 3 sanggol. Lahat tiniis nito dahil sa takot sa kalupitan na siya mismo nag-imprinta sa buhay ng babae.
Tumingin si Nathan sa labas ng bintana ng kanyang hotel suite habang sumisikat ang araw. Ang galit na 3 taon niyang dinala ay tuluyan ng napalitan ng isang napakalalim at napakasakit na pagsisisi. Ngunit alam niya hindi sapat na umiyak lang dito. Kailangan niyang harapin ang asawang sinira niya ang buhay. Ang asawang nagtataglay ng marka ng kanyang buod. Mabigat ang bawat hakbang ni Nathan habang naglalakad patungo sa opisina ng site manager ng resort, kung saan alam niyang kasalukuyang tinatapos si Diana ang huling detalye ng kanyang mga disenyo. Ang hawak ng brown envelope na naglalaman ng DNA results at ang katotohanan laban kay Chloe ay tila isang napakabigat na pasanin. Ang bilyonaryong dating tinitingala dahil sa kanyang walang awang kapangyarihan ay itila isang lalaking hinaluan ng abo ang buong pagkatao, durog, talunan at punong-puno ng pagsisisi. Pinasok niyang silid nang hindi kumakatok. Sakto nag-aayaw si Diana ng kanyang mga blueprint. Nang makita nito si Nathan, agad na bumalik ang pader ng lamig sa mga mata ng babae. Ngunit may kasama na tong matinding kaba dahil alam niyang hindi na umuwi ang mga anak niya sa bahay kagabi kundi dinala muna ni Elena sa isang ligtas na motel matapos ang insidente sa mall. May kailangan ka ba, Mr. Del Piero? Malamig na tanong ni Diana, habang mabilis na inilalagay ang mga papel sa kanyang bag. Kung tungkol ito sa inspeksyon, tapos na ang tungkulin ko rito, pwede na akong umalis. Hindi sumagot si Nathan, sa halip marahan niyang sinara ang pinto sa kanyang likod at dahan-dahang lumapit. Nang makita ni Diana ang pamumula ng mga mata ng asawa at ang panginig ng panga nito, bahagyang napakunot ang kanyang noo. Diana, basag ang boses na panimula ni Nathan. Ang kanyang mataas at matikas na tindig ay tila ba biglang humabog sa kanyang isang anyo ng pagsusumamo. Patawad, Diana. Napatigil si Diana. Sandaling natigilan ngunit mabilis ding pinalitan na isang mapait na ngiti ang kanyang mukha. Patawad? Para saan, Nathan? Para sa pagpilit sa akin sa kasal? Para sa pag-iwan sa akin sa isang walang lamang mansyon sa loob ng 3 taon? O para sa panibagong pagbabanta mo kagabi na sisirain mo ng karera ko? Nilapag ni Nathan ang envelope sa ibabaw ng mesa sa harap ni Diana. Para sa lahat. Para sa 3 taon na naging bulag ako. Alam ko na ang totoo, Diana. Nakuha ko na ang mga transaksyon ng audit. Si Chloe ang nagnakaw ng pondo. Si Chloe nag-set up sa pamilya mo. Inosente ka, Diana. Wala kang kasalanan. Nanginig ang mga labi ni Diana sa narinig. Ang katotohanang 3 taon niyang pinaglaban ngunit binaliwala ng lalaking to ay narito na sa kanyang harap. Ngunit wala na siyang nararamdamang kaligayahan. Huli na ang lahat. Too late. At ang triplets, tugtog ni Nathan, tuluyan ng umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Isang bagay na di kailanman nakita ni Diana sa buong buhay niya. Sina Liam, Lucas at Lily, mga anak ko sila, Diana. Lumabas na ang DNA test. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinarap ang lahat ng mag-isa? Bakit ko sasabihin sa'yo? Biglang sumigaw si Diana. Lahat ng galit at 3 taon niyang tinago, tuluyan ang sumabog. Lumapit siya kay Nathan. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa tindi ng emosyon. Para ano, Nathan? Para kunin mo sila sa akin? Para sabihan mo ulit akong ahas? Nung araw na iniwan mo ko, nakiusap ako sa'yo. Lumuhod ako, nagmakaawa, napakinggan mo naman ako. Pero ano ang ginawa mo? Marahas na tinaas si Diana ang kanyang kamay at hinila pababa ang zipper ng kanyang itaas na damit. Sapat lang para ilantad ang bahagi sa tapat ng kanyang puso. Doon, tumambad kay Nathan ang permanenteng itim na tinta ng kanyang mga inisyal na napaliligiran ng kadena, ang tato ng kalupitan. Tingnan mo to, Nathan. Saksak ni Diana sa sariling dibdib gamit ang kanyang daliri habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Ito ang iniwan mo sa akin. Habang naglilihi ako sa 3 sanggol, habang sumasakit ang likod ko gabi-gabi at habang umiiyak ako sa hirap sa isang pampublikong ospital, ito nakikita ko sa salamin araw-araw, ang tatak ng kalupitan mo. Napasamsam si Nathan sa kanyang sariling dibdib. Tila ba siyang sinasaksak sa bawat salita ng asawa. Napaluhod ng bilyonaryo sa harap ni Diana, niyakap ang binti ng babae habang humahagulhol tulad ng isang bata. Patawad, Diana.
Parusahan mo ko, saktan mo ko. Gawin mo lahat ng gusto mo, ngunit pakiusap. Huwag mo ko itataboy sa buhay ninyo ng mga anak ko. Pagsusumamo ni Nathan, ang kanyang noo nakasayad sa semento. Ngunit matigas na sa Diana. Humakbang siya pabalik upang alisin ang kapangyarihan ni Nathan sa kanya. Sinaayos niya ang kanyang damit upang muling itago ang marka. Ang tatak na ito ay habang buhay na, Nathan, at ang sakit na dinulot mo walang halaga ng pagsisising makakabura nun. Ang mga anak ko ay sa akin lang. Hindi mo sila magiging pamilya. Malumig at pinal na pahayag ni Diana bago niya binuhat ang kanyang bag at tuluyang iniwan ang bilyonaryong nakaluhod sa sahig ng sarili nitong resort. Hindi sumuko si Nathan. Ang bilyonaryong dating nakukuha lahat sa isang kumpas lang ng kamay, natutong maghintay sa labas ng maliit at simpleng subdivision ni Diana. Araw-araw bago sumikat ang araw, naroon ang kanyang mamahaling sasakyan, ngunit hindi siya pumapasok ng walang pahintulot. Nagpapadala siya ng mga sariwang prutas, gatas at mga laruan para sa mga bata na tanging kay Elena lang niya iniaabot sa tapat ng gate. Isang hapon habang naglalaro sina Liam, Lucas at Lily sa maliit na bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabasa si Diana ng mga disenyo sa balkonahe. Lumapit si Elena sa kanya na may dalang tray ng merienda. Diana, nandun na naman siya sa labas. Mahinang wika ni Elena sabay turo sa itim na SUV na nakapark sa tapat ng kalsada. Kanina pa siyang umaga dyan, di man lang umaalis para kumain. Parang tapat naman ang pagsisisi ng tao. Baka naman pwedeng kahit ang mga bata lang. Bago pa makasagot si Diana, ang makulit na si Lucas, aksidenteng nasipa ng malakas ang kanyang bola ng soccer. Lumipad to sa itaas ng mababang bakod at gumulong patungo sa gitna ng kalsada, saktong tapat sa sasakyan ni Nathan. Ang bola ko, sigaw ni Lucas, at sa bilis ng kanyang maliliit na paa, akma itong tatakbo palabas ng gate at bahagyang nakabukas. Sa parehong sandali, isang humaharurot na motorsiklo ang galing sa kanto. Nanlaki ang mga mata ni Diana, nabitawan ang kanyang mga papel at buong lakas sa sumigaw. Lucas, wag! Ngunit bago pa man makalapit ang motor, bumukas ang pinto ng SUV. Sa isang iglap, mabilis tumakbo si Nathan. Sinalo si Lucas sa kanyang malalaking braso. Umikot ang katawan ng bilyonaryo upang siya ang sumalo sa impact kung sakaling mabangga sila, ngunit swerteng nakaiwas ang motor na mabilis ding humarurot palayo matapos magmura. Napatigil lahat. Mahigpit na yakap-yakap ni Nathan ang umiiyak at natatakot na si Lucas sa kanyang dibdib. Nanginginig ang buong katawan ni Nathan habang hinahaplos ang likod ng bata. Shh! Tahan na! Nandito na si Papa. Ligtas ka, anak! Bulong ni Nathan. Ang boses ay puno ng emosyon. Yon ang unang pagkakataon na tinawag niyang sarili bilang ama ng mga bata. Mabilis tumakbo si Diana palabas, maputla ang mukha. Agad niyang kinuha si Lucas mula kay Nathan. Lucas, Diyos ko anak, ayos ka lang ba? Tanong niya habang sinusuri ang katawan ng bata. Tumango lang si Lucas habang nakasubsob sa leeg ng kanyang ina. Tumingin sa Diana kay Nathan na dahan-dahan tumayo mula sa semento. May gasgas ang siko ng bilyonaryo at may dumi ang kanyang mamahaling polo, ngunit ang mga matay walang ibang alam kundi pag-aalala para sa kanilang anak. Salamat, bulong ni Diana. Binaliwalang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa kanila, Diana. Seryoso at basag ang boses na sagot ni Nathan. Nang makita ng seryosong si Liam at nang malambing na si Lily ang nangyari, dahan-dahan silang lumapit sa gate. Si Lily na may bitbit na maliit na panyo, humawak sa pantalon ni Nathan. Tumingala ang 3 taong gulang na batang babae. Nakita ang dugo sa siko nito at iniabot ang kanyang panyo. You have a boo-boo, mister? Malambing na sabi ni Lily. Tuluyang nanghina ang tuhod ni Nathan. Muli siyang lumuhod upang mapantayan ang prinsesa ng kanyang buhay. Tinanggap niya ang maliit na panyo, marahang hinawakan ng pisngi ng anak. Salamat, Lily. Ang bango naman ng panyo mo, katulad ng mommy mo. Si Liam naman lumapit kay Nathan at seryosong nagtanong, Are you the man in the picture under mommy's bed? Natigilan si Diana sa tanong ng panganay. Hindi niya akalaing nakikita pala ng mga bata ang lumang litratong tinago niya. Tumingin si Nathan kay Diana, may bahid ng pag-asa ang kanyang mga mata bago maling humarap kay Liam. Oo, Liam, ako ang papa ninyo. Patawad kung ngayon lang ako dumating. Tapad na sagot ni Nathan habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata.
Dinala ni Diana ang mga bata sa loob, ngunit sa pagkakataong to, hindi niya na pinagtabuyan si Nathan. Hinayaan niya tong pumasok sa kanilang bakuran at umupo sa balkonahe upang gamutin ang kanyang siko. Habang pinapanood ni Diana si Nathan na unti-unting kumukuha ng loob ng triplets na nakaupo na ngayon sa tabi nito habang tinuturuan sila ng isang laro sa cellphone, naramdaman ni Diana ang bahagyang pagluwag ng pader sa kanyang puso. Ngunit alam niyang malayo pang daan para sa pagpapatawad. Ang tiwalang sinira ng 3 taon ng buot, hindi madaling mabubuo na isang hapon ng pagpapakitang gilas, kahit pa ibuwis ng bilyonaryo ang buhay para sa kanilang anak. Habang unti-unti nagkakaroon ng puwang si Nathan sa buhay ng triplets, isang madilim na plano naman ang nabubuo sa Maynila. Di matanggap ni Chloe na sa isang iglap, naglaho lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 3 taon. Matapos matuklasan ni Nathan ang kanyang mga anomalya, hinarangan ng bilyonaryo lahat ng kanyang mga bank accounts. Kinuha ang mga ari-ari ang nakapangalan sa kanya at nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong qualified theft at falsification of documents. Hindi pwedeng sa itsura ng mga babaeng yan at ng mga anak niya ay mawawala sa akin si Nathan. Galit na sigaw ni Chloe sa loob ng isang tago at madilim na apartment sa lungsod kung saan siya nagtatago sa mga otoridad. Nalalaman ng inggit at desperasyon, nagpasya si Chloe gumawa ng isang mapangahas at huling hakbang. Kung hindi siya magiging masaya kay Nathan, sisiguraduhin niya walang sino mang magiging masaya. Gamit ang natitira niyang pera, kumuha siya ng 2 lalaki upang subaybayan ang galaw ng pamilya ni Diana sa probinsya. Isang hapon, nagpaalam si Nathan na babalik saglit sa hotel upang pirmahan ng ilang emergency documents para sa kumpanya. Iniwan niya ang 2 bodyguard sa tapat ng gate ni Diana upang masigurong ligtas ang kanyang pamilya. Habang naglalaro ang triplet sa sala, lumabas si Diana upang kunin ang mga isinampay na damit sa gilid ng bahay. Ang bahaging yon medyo tago at malapit sa gilid ng bakod na may mga halamanan. Sa isang iglap, isang kotse ang mabilis na huminto sa gilid ng daan. 2 lalaking nakamaskara ang mabilis na tumalon at tinakpan ang bibig ni Diana bago bumanto makasigaw. Pumalag si Diana, ngunit mas malalakas ang mga lalaki. Binuhat din ito pabalagpag patungo sa kotse. Narinig ni Elena ang kalabog sa labas kaya mabilis siyang lumabas sa bintana. Nang makita niyang sinasakay si Diana sa isang lumang van, sumigaw siya ng napakalakas. "Diana! Tulong! Ang bodyguard! Tulungan ninyo si Diana!" Mabilis tumakbo ang mga bodyguard ni Nathan, ngunit huli na ang lahat. Mabilis sumarurot ang van palayo, iniwan ang tsinelas ni Diana sa semento. Agad tinawagan ng guard si Nathan na kasalukuyan pabalik na sana sa subdivision. "Ano?" Halos mabasag ang boses ni Nathan sa tindi ng galit at takot nang marinig ang balita mula sa kanyang tauhan. "Sundan ninyo ang sasakyan. I-track ang GPS ng cellphone ni Diana ngayon din." Pinaandar ni Nathan ang kanyang sasakyan sa pinakamabilis sa takbo na kaya nito. Ang kanyang puso ay tila ba sasabog sa tindi ng kaba. "Diyos ko, pakiusap. Huwag mong pababayaan na may mangyaring masama sa asawa ko." Paulit-ulit na dasal ni Nathan. Ang mga luha ng takot, hindi na naman niya mapigilan. Dinala ng mga kidnappers si Diana sa isang abandonadong bodega ng mga lumang kagamitan sa tabing dagat, malayo sa sentro ng bayan. Doon iginapos nila ito sa isang silya. Pagkalipas na ilang minuto, narinig ni Diana ang tunog ng high heels sa semento. Dahan-dahang pumasok si Chloe, hawak ang isang matalim na patalim, ang muka tila isang baliw na nawalan na ng katinoan. "Chloe," mahinang saad ni Diana, pilit pinatitigas ang kanyang boses sa kabila ng takot. "Kamusta, Diana? O mas magandang tawagin kitang Mrs. Del Piero?" Nakakalokong tawa ni Chloe habang inilalapit ang patalim sa pisngi ni Diana. "Ang lakas ng loob mong bumalik. Akala mo ba hahayaan kita na makuha si Nathan at ang yaman niya matapos ang lahat ng ginawa ko? Wala akong kinalaman sa yaman ni Nathan, Chloe. Pakawalan mo ko. May mga anak na naghihintay sa akin." Pagsusumamo ni Diana, iniisip ang triplets. "Mga anak niyo ni Nathan? Mas lalong dapat silang mawalan ng ina." Tinaas ni Chloe ang patalim upang iamba sa dibdib ni Diana.
Gusto ni Nathan na markahan ka sa tapat ng puso mo, hindi ba? Ngayong gabi tatapusin ko na ang markang yan. Ngunit bago pa man maibaba ni Chloe ang patalim, marahas na bumukas ang malaking bakal ng pinto ng bodega. Dumating si Nathan, kasunod ng mga pulis at ang kanyang mga bodyguard. Nahanap nilang lokasyon gamit ang tago at advanced tracking chip na nakalagay sa kwintas na ibinigay ni Nathan kay Diana noong isang araw. Chloe, ibaba mo ang hawak mo, sigaw ni Nathan. Ang kanyang mga matay na nalilisik sa galit nang makitang kalagayan ng kanyang asawa. Nathan, huwag kang lalapit kung ayaw mong patayin ko siya ngayon. Hysterical na sigaw ni Chloe sabay higpit ng hawak sa patalim malapit sa leeg ni Diana. Napatigil si Nathan. Tinaas niya ang kanyang dalawang kamay upang pakalmahin si Chloe, ngunit ang kanyang mga matay nakatitig sa takot na nararamdaman ni Diana. Sa isang iglap, nang makita ni Nathan na bahagyang lumingon si Chloe dahil sa boses ng isang pulis sa gilid, ginamit niyang pagkakataon yon upang sumugod. Binawis ni Nathan ang kanyang sarili. Sinalo niya ang saksak na para sana kay Diana. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw nang humati ang patalim sa baraso at tagiliran ni Nathan habang tinutulak niya si Chloe papalayo kay Diana. Napaatras si Chloe sa gulat nang makitang dugo na mabilis dumanak sa polo ng bilyonaryo. Agad sumugod ang mga pulis upang dambahin at puksain si Chloe. Habang ang mga bodyguard mabilis na tinali ang mga kasamahan nito. Nathan! Hysterical na sigaw ni Diana na makitang asawang bumagsak sa semento sa kanyang tabi, hawak ang dugo nitong tagiliran. Mabilis kinalaga ng bodyguard si Diana. Agad lumuhod si Diana sa semento at niyakap ang kanyang sarili sa nanghihina na katawan ng asawa. Pinindot niya ang sugat nito gamit ang kanyang mga kamay, na ngayon puno na rin ng dugo. Nathan, bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinalo? Iyak ni Diana. Ang kanyang pader na galit ay tuloy ng gumuho dahil sa matinding pag-aalala. Nangiting ng hihina si Nathan habang tinataas ang kanyang dugong kamay upang haplusin ang pisngi ni Diana. Sinabi ko na sa'yo, Diana, kahit buhay ko ibibigay ko para sa kaligtasan mo at sa mga anak natin. Patawad ko ngayon ko lang napatunayan. Pikit matang nawala ng malay si Nathan sa kandungan ni Diana habang ang tunog ng ambulansya ay mabilis na dumarating sa labas ng bodega. Sa gabing yon, napatunayan ni Nathan ang kanyang puot matagal nang natunaw at handa siyang mamatay mabura lamang ang sakit na dinulot niya sa babaeng kanyang minamahal. Ang amoy ng antiseptiko at ang ritmong tunog ng heart monitor ang bumubuhay sa tahimik na silid ng intensive care unit. 2 araw nang walang malay si Nathan matapos ang masalimuot na operasyon upang tahiin ang malalim na saksak sa tagiliran at ayusin ang pinsala sa kanyang braso. Sa loob ng 2 araw na yon, di umalis si Diana sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata may maiitim na bilog dahil sa puyat at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na palad ng bilyonaryo. Dumating sa Elena kasama ng triplets na sina Liam, Lucas at Lily. Dahan-dahan ang kanilang pasok sa silid, tila ba natatakot na mabasag ang natitirang kapayapaan sa loob ng kwarto. Mommy? Bulong ng malambing na si Lily habang humahawak sa laylayan ng damit ni Diana. Gising na po ba si Papa? Sabi niyo po sleeping lang siya kasi superhero siya at sinave kayo sa bad guy. Pinilit ni Diana ang ngumiti sa kabila ng bigat ng kanyang dibdib. Kinalaga niya si Lily at pinaupo sa kanyang kandungan habang sina Liam at Lucas naman tumayo sa gilid ng kama, seryosong nakatitig sa nakapikit na mukha ni Nathan. Gising na siya balang araw, mga anak, malakas ang papa ninyo, mahinang sagot ni Diana habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahan gumagapang sa buhok ng asawa. Maya-maya pa pumasok ang abogado ng pamilya Del Piero kasama ng 2 opisyal ng pulisya. Lumapit sila kay Diana upang magbigay ng huling ulat tungkol sa naganap na insidente. Mrs. Del Piero, nais lang po namin kayong i-update na formal lang kinasuhan si Chloe ng frustrated murder, kidnapping at qualified theft. Saad ng abogado sa magalang na tono.
Wala siyang piyansa dahil sa tindi ng mga ebidensyang nakalap ni Sir Nathan bagong insidente. Bukod pa ron, ang mga kasamahan niya ay nagwika na rin at tinuro siya bilang utak sa lahat ng krimen. Kabilang ng pag-setup sa pamilya ninyo 3 taon ang nakalilipas. Nabigyan na po ng hustisya ang pangalan ng inyong pamilya. Huminga na malalim si Diana at tumango. Salamat. Ang importante sa akin, ligtas na ang mga anak ko at wala nang magtatangkang manakit sa kanila. Matapos umalis ng mga otoridad at ng abogado, pinasya muna ni Elena ang iuwi ang mga bata sa motel upang makakain at makapagpahinga. Nang muling mabalot ng katahimikan ng silid, napasandal si Diana sa gilid ng kama. Hinawakan niyang tapat ng kanyang puso. Ramdam ang mabilis na tibok nito na hindi na dahil sa galit, kundi sa isang emosyong matagal niyang pinagkait sa kanyang sarili. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Nathan. Diana, isang mahina, paos, bulong na boses ang narinig ni Diana. Mabilis napatayo si Diana. Nathan, naririnig mo ba ako? Huwag ka munang magalaw. Tatawagin ko ang doktor. Ngunit bago pa makakbang si Diana, pinilit ni Nathan higpitan ang hawak sa kanyang kamay. Kahit mabakas ang sakit sa mukha ng bilyonaryo sa bawat kaunting galaw ng kanyang katawan. Dahan-dahan minulat ni Nathan ang kanyang mga mata at ang unang sumalubong sa kanya ay ang mukha ng kanyang asawa na basang-basa na naman ng luha. Huwag kang aalis, pakiusap. Pagsusumamo ni Nathan, ang boses nanginginig. Ayos ka lang ba? Ang mga bata, nasaktan ba sila? Umiling si Diana habang patuloy na umiiyak. Ligtas sila, Nathan. Ligtas kaming lahat ng dahil sa'yo. Bakit mo ba binuwis ang buhay mo? Paano kung di ka na nagising? Paano ng mga bata? Isang pilit at nanghihinang ngiti ang sumilip sa mga labi ni Nathan. Mas mabuti nang ako ang mamatay, Diana, kaysa makita kitang masaktan muli dahil sa mga pagkakamali ko. Ang saksak na to, wala ito kumpara sa saksak na dinulot ko sa puso mo nung araw na markahan kita ng puot ko. Napatitig si Diana kay Nathan. Nakita niya ang purong katapatan. Ang lalim ng pagsisisi at ang wagas na pagmamahal na 3 taon niyang hinanap sa mga mata ng lalaking to. Ang pader ng yelong kanyang tinayo sa loob ng mahabang panahon, tuluyang natunaw sa init ng dugong binuwis ni Nathan para sa kanila. Dahan-dahan binaba ni Diana ang kanyang mukha. Sinandal ang kanyang noo sa kamay ni Nathan. Galit ako sa iyo, Nathan. Sobrang galit ako sa iyo sa loob ng 3 taon. Araw-araw kong tinitingnan ang tatak na iniwan mo sa akin para lang ipaalala sa sarili ko na kailangan kitang kapuotan. Ngunit na-realize ko hindi ko po pwedeng turuan ang puso ko na magbalat kayo habang buhay. Tumingala si Diana at dahan-dahan hinaplos ang mukha ng asawa. Nang makita kitang duguan sa bodega, naisip ko na baka mawala ka na ng tuluyan. At doon ko nalaman na mas nakakatakot na mawala ka kaysa takot kong masaktan mo ulit ako. Nang marinig ang mga salitang yon, muling umago sa mga luha sa mata ni Nathan. Diana, ibig bang sabihin nito binibigyan mo ako ng pagkakataon? Isang pagkakataon, Nathan? Seryosong sagot ni Diana, ngunit may kasamang lambing na sa kanyang boses. Para sa mga anak natin at para sa pagmamahal na kailanman na hindi pala nawala, buburahin natin ang sakit ng nakaraan at ang tatak na ito sa puso ko, hindi na ito magiging marka ng kalupitan mo, kung hindi marka ng bagong simula nating dalawa. Niyakap ni Nathan ng marahan si Diana, iniingatan ng mga sugat nito, habang ang bilyonaryo humalik sa kanyang buhok ng may wagas na pasasalamat sa langit. Tapos na ang pagtotoo sa nakaraan. Ang natitira na lamang ay ang paggaling ng kanilang mga sugat ng magkasama. Araw ng linggo, ang malawak at marangyang hardin na muling binuksan ng mansyon ng mga Del Piero sa Maynila, binalot ng amoy ng mga sariwang puting rosas at ng malambing na tugtog ng biolin. Ngunit ang kasalang nagaganap ngayon, malayong malayo sa malamig, tago at mapait na seremonya, 3 taon nang nakakaraan. Walang pilitan, walang takot at walang puot. Ang langit maliwanag at ang bawat sulok ng hardin ay punong-puno ng tawanan ng mga tunay na kaibigan at kapamilyang naroon upang maging saksi sa muling pagkabuhay na isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. Sa dulo ng altar na gawa sa mga puting kurba at bulaklak, nakatayo si Nathaniel David Del Piero. Mas lalo itong naging makisig sa kanyang suot na puting tuxedo, bagaman may kaunting bakas pa ng maingat na pagkilos dahil sa naghihilom na sugat sa kanyang tagiliran.
Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang mga mata. Wala nang dilim at kalupitan. Ang nakaukit doon ngayon ay ang nag-uumapaw na pananabik, pag-asa at wagas na pagmamahal habang nakatingin sa dulo ng pasilyo. Sa tabi niya nakatayo ang dalawang maliit na lalaki na nakasuot na magkaparehong itim na tuxedo na may maliit na bowtie, sina Liam at Lucas. Ang kanyang mga anak na lalaki na nagsisilbing ring and coin bearers. Habang si Lily, ang kanyang munting prinsesa, ay masayang naglalakad sa unahan habang nagsasabog ng mga talulot ng bulaklak mula sa kanyang maliit na basket. Kuya, tingnan mo si Mommy! Bulong ng makulit na si Lucas kay Liam sabay hila sa manggas ng tuxedo nito. Napakaganda ni Mommy, hindi ba? Tumango ang seryosong si Liam at tumingin sa kanilang ama. Si Papa umiiyak na naman. Narinig ni Nathan ang bulong ng mga anak kaya napangiti siya habang pinapahid ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Di niya ikakahiyang umiyak siya sa harap ng buong mundo ngayon dahil ang babaeng naglalakad patungo sa kanya ay ang buhay at kaluluwa ng kanyang pagkatao. Bumukas sa mga huling harang at doon lumabas si Diana Reese. Ang kanyang suot isang napakagandang ball gown na gawa sa mamahaling sutla at lace na siya mismong nagdisenyo. Ang gown ay may eleganteng hugis, ngunit ang pinaka natatanging bahagi nito ay ang tahinang disenyo sa tapat ng kanyang puso. Isang borda ng 3 maliliit na bituin na napapaligiran ng isang magandang baging ng rosas. Yon ang disenyo na binuo ni Diana upang takpan ng bigyan ng bagong kahulugan ng tattoo na iniwan ni Nathan. Ang marka ng puot tuluyan ang natabunan ng sining ng pagpapatawad at ng presensya ng kanilang 3 anghel. Nang makarating si Diana sa harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Nathan ang kanyang kamay. Ang hawak nito mainit, banayad at puno ng pag-iingat. "You look breathtakingly beautiful, my wife," bulong ni Nathan. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "At ikaw naman, mukhang superhero na handa akong protektahan habang buhay," nakangiting sagot ni Diana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Humarap silang dalawa sa pari para sa pagpapalitan ng mga bagong panata. Sa pagkakataong to walang pilitan. Ang bawat salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Iniharap ni Nathan si Diana at hinawakan na magkabilang kamay nito. "Diana, 3 taon nang nakakaraan, binigyan kita na isang kasal na puno ng dusa at isang markang naging pasanin mo sa bawat segundo ng buhay mo. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para saktan ka nang di ko alam na ang sarili ko palang sinusugatan ko. Ngayong araw, sa harap ng Diyos, ng ating mga anak at ng lahat na nagmamahal sa atin, ipinapangako ko na ang natitirang lakas, yaman at buhay ko ay gagamitin ko lang para sa kaligayahan mo at ni Liam, Lucas at Lily. Hindi ko man mabubura ang nakaraan, sisiguraduhin ko naman na ang hinaharap natin mapupuno ng pag-ibig na hindi na muling mag-iiwan sa'yo sa dilim. I love you, Diana, higit pa sa sarili kong buhay." Umiyak ng tahimik si Diana, ngunit ang mga luhang ito ay luha ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga mata ng asawa. "Nathan, sa loob ng 3 taon, dinala ko ang tatak ng galit mo sa tapat ng puso ko. Ginamit ko yon bilang pader para protektahan ang sarili ko at ang triplets mula sa'yo. Ngunit sa likod ng pader na yon, palaging may bahagi ng pagkatao kong naghahanap sa totoong Nathan. Ang lalaking minahal ko bago pa man tayo lamunin ng maling akala. Ngayong araw tinatanggap kitang muli, hindi lang bilang isang mananakop na nag-iwan sa akin ng marka ng kalupitan, kundi bilang ama ng aking mga anak, aking kakampi at aking nag-iisang asawa. Ang tatak sa puso ko hindi na paalala ng sakit, kundi paalala ng pag-ibig na tunay, kayang magpatawad at bumuo na isang bagong simula. I love you too, Nathan." Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, dinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. Nathan, maaari mo nang hagkan ng iyong asawa. Opisyal na pahayag ng pari. Dahan-dahang tinaas ni Nathan ang belo ni Diana. Hinawakan niya ang bewang nito at marahang dinampi ang kanyang mga labi sa mga labi ng asawa. Isang halik na puno ng pagsisisi, pasasalamat at pangako ng walang hanggang katapatan. Agad na nagpalakpakan lahat ng mga bisita. Sumigaw si Lucas sa tuwa habang si Lily naman pumalakpak ng mabilis at si Liam bahagyang napangiti habang nakatingin sa kanyang mga magulang.
Lumuhod sina Nathan at Diana upang yakapin ang tatlo nilang anghel, binubuo na isang mahigpit at buong pamilya. Habang nakasubsob ang mukha ni Diana sa leeg ni Nathan, naramdaman niya ang marahang pagtibok ng kanyang puso. Ang markang iniwan ng bilyonaryong galit sa kanya ay naroon pa rin sa kanyang balat, ngunit ang laso nito tuluyan ng naglaho. Ngayon, ang pamilyang Del Piero ay handa ng humarap sa isang bagong bukas. Isang bukas kung saan ang tanging tatak na mananatili sa kanilang mga buhay ay wagas na pagmamahal na nagmula sa kanilang mga anghel. Isang buwan, matapos sa marangang kasal sa hardin, unti-unti nang nanunumbalik ang ingay at sigla sa malawak na mansyon ng mga Del Piero. Ang mga silid na dati tila ba gawa sa malamig na yelo na palitan na ng maliliit na laruan, makukulay na kortina at ang walang tigil na tawanan ni Liam, Lucas at Lily. Gabi na, matapos ng halos isang oras na pagbabasa ng kwento at pagpapatulo ng lambing, sa wakas mahimbing nang nakatulog ang triplets sa kanilang bagong gawang playroom at silid tulugan. Dahan-dahan, sinara ni Diana ng pinto ng mga bata, may ngiti sa kanyang mga labi habang pinapahid ang kaunting pawis sa kanyang noo. Pabalik na sana siya sa kanilang master's bedroom nang maramdaman niya ang isang pares ng malalaki at maiinit na kamay na dahan-dahang pumulupot sa kanyang bewang mula sa likod. Amoy na amoy niya ang pamilyar at nakalulunod na bango ng sabon at pabango ni Nathan. Tulog na ba ang mga boss ng buhay natin? Bulong ni Nathan sa kanyang tenga. Ang boses ay mababa, paos ngunit puno ng lambing. Bahagyang napasandal si Diana sa malapad at matatag na dibdib ng kanyang asawa. Oo, tulog na sila. Si Lucas halos makatlong beses na nagbabasa ng kwento tungkol sa mga robot bago tuloy ang pumikit ng mga mata. Ikaw, bakit di ka pa natutulog? Kala ko ba may maagang meeting ka bukas sa board of directors? I canceled it. Simpleng sagot ni Nathan habang dahan-dahang inihaharap si Diana sa kanya. Niyakap niya to ng mas mahigpit. Tila ba natatakot na sa isang kurap lang maglaho na naman ang kanyang asawa. Mas importante ang gabing to, Diana. Ito ang unang gabi na tayo lang dalawa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napatitig si Diana sa mga itim na mata ni Nathan. Wala na ang puot, wala nang dilim na nakita niya 3 taon na ang nakakaraan sa kapilya. Ang nakikita niya ngayon, isang lalaking tila sumasamba sa kanyang presensya. Dinala siya ni Nathan sa loob ng kanilang malawak na silid. Patay ang malalaking ilaw at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga scented candles na may amoy ng lavender at ang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa malaking bintana na nakaharap sa hardin. Inakay ni Nathan si Diana paupo sa gilid ng malaking kama. Humakbang paitaas ang bilyonaryo at dahan-dahan lumuhod sa semento. Sa mismong harap ng kanyang asawa, isang posisyon na paulit-ulit niyang ginagawa ngayon upang ipakita ang kanyang pagsusumamo at paggalang. Nathan, bakit ka ba laging lumuluhod sa harapan ko? Banayad na saway ni Diana habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Inabot ni Nathan na magkabilang kamay ni Diana at hinalikan ang mga palad nito. Dahil dito ako nararapat, Diana, sa paanan mo, kung saan nandun ang kaligtasan at ang buong mundo ko. 3 taon kitang iniwan sa silid na ito na umiiyak at sugatan. Ngayong gabi, gusto kong baguhin lahat ng alaala mo sa mansong ito. Dahan-dahan tumayo si Nathan, umupo sa tabi ni Diana. Ang kanyang mga daliri marahang gumapang patungo sa balikat ni Diana. Dahan-dahang binababa ang strap ng kanyang sedang pantulog. Tumambad sa ilalim ng liwanag ng kandila ang kanyang dibdib, sa tapat mismo ng kanyang puso. Nandun pa rin ang disenyo ng borda ng 3 bituin at rosas na ginawa ni Diana, ngunit alam ni Nathan na sa ilalim ng balat na iyon ay ang permanenteng tinta ng kanyang kalupitan. Dahan-dahang niyoko ni Nathan ang kanyang ulo. Sa halip na hawakan o haplusin, dinampi ni Nathan ang kanyang mga labi sa tapat ng puso ni Diana, sa ibabaw mismo ng tattoo na iniwan niya. Isang matagal, mainit at taimtim na halik. Naramdaman ni Diana ang init ng isang butil ng luha na pumatak mula kay Nathan patungo sa kanyang balat. Nathan, bulong ni Diana. Ang kanyang sariling boses ay nag-umpisa na namang manginig sa tindi ng emosyon. Pinapangako ko sa iyo, Diana, wika ni Nathan habang nakatitig sa markang yon. Ang kanyang boses puno ng panginginig.
Ang bawat pagtibok ng puso mo na nararamdaman ko mula ngayon, pupunuin ko ng pagmamahal. Bubuhayin ko bawat hapdi ng karayom na binigay ko sa iyo noon sa pamamagitan ng mga halik at pag-aalaga ko araw-araw. Pag-aari mo ko, Diana, habang buhay mong pag-aari ang isang Nathaniel David. Niyakap ni Diana ang leeg ni Nathan. Tuluyan ang pinayagan ng sariling namunin ng emosyon. Matagal ko nang pinatawad ang markang to, Nathan. Dahil kung hindi dahil sa markang to, hindi ako magiging matatag para sa mga anak natin. At kung hindi dahil sa markang to, hindi ko mapapatunayan ng pag-ibig mo pala ang pinakamalakas na humihila sa akin pabalik sa'yo. Inihiga ni Nathan si Diana sa malambot na kama. Ang kanilang mga katawan magkayakap sa ilalim ng malamig na hangin ng aircon. Ngunit ang kanilang mga puso nag-aapoy sa init ng bagong simula. Sa gabing yon, sa loob ng dating walang laman at madilim na mansyon, muling sinulat ng bilyonaryo at ng kanyang asawa ang kanilang panata. Isang panata na di nagawa sa tinta at puot, kundi sa wagas na pagmamahal na sasalubong sa bawat bukas kasama ng kanilang tatlong anghel. Doon po nagtatapos ang ating kapanapanabik at madamdaming kwento. Isang kwento na nagpatunay na walang pader ng galit ang di kayang tunawin ng wagas na pagsisisi at walang markang gawa sa kalupitan ng di kayang burahin ng sining ng pagpapatawad at pagmamahal ng pamilya. Mula sa kaibuturan ng puso ng ating story creator, Boss Reynal at sa inyong lingkod, Miss Sandra, gayon din ang buong pamilya ng Ayesha TV. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-like, pag-share at pagkomento mula sa unang kabanata hanggang sa huling special chapter ng seryeng ito. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magpatuloy sa paglikha ng mga dekalidad at makabuluhang kwento ng buhay. Sa puntong to, nais po ng Ayesha TV at ni Boss Reynal na mag-iwan ng isang espesyal at taus-pusong mensahe para sa ating mga makabagong bayani, ang mga kababayang OFW na nakatutok sa atin mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga kabayan, alam po namin na katulad ni Diana Reese sa ating kwento, marami sa inyo ang nagdadala ng sariling tatak ng pagtitiis at mga invisible na sugat sa tapat ng inyong mga puso. Ang pangungulila sa pamilya, ang pagod sa trabaho sa ibang bansa, ang lamig ng gabi na malayo sa mga yakap ng inyong mga anak at mahal sa buhay, lahat ng iyon ay marahas niyong tinitiis araw-araw. Ngunit tandaan nyo kung paanong nagiging matatag si Diana para sa kanyang tatlong anghel. Ang inyong pagsakripisyo rin ang nagiging matibay na pader at pundasyon para sa kinabukasan ng inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kayo ang tunay na superhero sa buhay ng inyong mga anak. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa dahil bawat patak ng inyong pawis at tuhay may katumbas na pagpapala mula sa may kapal. Sana po sa pamamagitan ng mga kwento dito sa Ayesha TV, kahit papano ay nabawasan namin ang inyong lungkot. Naihahatid namin ang amoy ng sariling bayan at nagiging kasama ninyo kami sa inyong mga sandali ng pahinga matapos na maghapong trabaho. San mang bansa kayo naroon ngayon, sa Middle East, Asia, Europa, Amerika o saan man, naway patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Saludo po ang Ayesha TV at si Boss Reynal sa inyong katatagan at kadakilaan. Mag-iingat po kayong lagi dyan mga kabayan hanggang sa muling kwentuhan at susunod na serye dito lang sa Ayesha TV. Ako pong muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Mabuhay ang mga OFWs at magandang araw sa inyong lahat.